Desperado na ako bumalik. Trabaho ko doon, yung wheelchair ng mama ko, bibili ako. Ba't parang umiiyak ka? Masama ba loob mo? Tanong ako sa'yo sa huling pagkakataon. Willing ka na ba dalhin sa DSWD si Nanay Marita? Willing ka na rin ba mga lakal? Sino yan, love? Si Jonathan, dinalaw tayo. Si Jonathan? Opo. Papasukin ko lang, wait lang. Jo! Mika! Pasok, pasok. Jo! Mika po! Pasok ka po. Mag-isa ka lang po. Pasok, pasok. Ito naman. Sakura! Lagi hindi ano. Diyan. Sige pa, upuin mo. Napapanood ko na yan eh. Paupuin mo muna. Upo ka muna, upo ka muna. Shhh. May bagong cellphone na yan ah. Sakura! Ano sa atin ka, Jo? Punta ako ng Napasyal Badi, ka. ano eh. Ha? Wala na si Buddy, hindi na ako inaano. Hindi ka na inaano. Hindi na ako pinapansin. Bakit? Hindi na ako binibigyan ni Buddy. Ba't parang umiiyak ka? Masama ba loob mo? Hindi. Galing ako na kanina, naglakad lang ako sa Blackstone. Oo. Kila kuya ay kunin pa. Hmm. Ay tapos bumalik ako. Naglakad lang ako, tapos yung pamasahe ko pa, pera ko, pinamasahe ko pa. Naglakad ako doon, babalik na nga ako doon. Eh, nasa lubog dati yun si kuya, tapos hindi pa pupunta. Mga 6 na araw na lang, baka pumunta na yan dyan. Dati wala pa nga na 6 na araw, eh, agis pupunta yun, pumupunta na, hindi pa. Kasi nandun eh. Eh ano, sabihin ko na nga dapat, pag pumunta yan, desperado na ako bumalik. Tapos yung, para magtrabaho ako, yung wheelchair ng mama ko, bibili ako. Kasi wala na nagbibigay. Kaya yung magtatrabaho ko doon, yung wheelchair ng mama ko, bibili ako. Kasi yung gulong niyang luma, sira na, nabiyak na. Kaya doon na sa bahay, biyak na. Doon sa may pintuan. Hindi na gumagala, tsaka ano, nalulungkot din siya. Ako rin eh. Kaya ang hinihiling ko lang sana, yung wheelchair na lang sana eh. Kasi luma na yung wheelchair niya. Kaya nga ako, kasi wala nagbibigay na nga kasi. Naibigay na daw, naibigay na eh. Sabi ni Buddy, naibigay na, kaya wala nang maibigay. Kaya galit yung mga impulsor sa akin. Kaya ganun, wala na magawa, wala na magbibigay. Kaya parang ko magtrabaho kay kuya. Para pag yung sweldo ko, bibili ako ng wheelchair ni mama. Para yun, para magkatotoo yung to para ng gusto ko. Wala na eh, tapos papalitan yung gulong, ganun din yung luma rin yung parehas eh. Yung gulong, pudpud na rin. Wala rin dapat bago mapalitan yun para walang masaya maganda. Wala na nga. Walang wheelchair na lang sana, yung wala na akong masabi, yung wheelchair na lang. Eh, yung dapat ang ano kasi. Pumunta rin ako kay Wakiwak, nakadalawang punta ako ron. Binigyan din niya na ako 50, tag 50. Tapos yun, ito kay Buddy, kay Boston Ying, yun. Tapos inintay ko na si kuya pumunta dyan. Totohanan, natatakot ka pumunta rito. Bakit? Ano, saan nangyari kasi? Na? Ano, kasi yung mga gamit kasi yun nangyari. Tingin ko na nito to, naibenta na kasi yun. Lahat? Oo, yung kay Buddy na lang, tsaka isang upo na lang nandun, yung malaki. Eh, ano Yung na lang. lutuan, wala na. Oo, Mesa. wala na rin pati electric fan. Kaya yung upuan na lang nandun, yung Pati lumembas niya. electric fan, wala na. Oo, tagal na yung pumunta tayo ron na ano, parang galit si mama. Parang yun, parang wala na rin natin. Alam mo bang ang fan na yun ay hindi naman para sa iyo, kundi para kay nanay, para hindi siya mainitan? Dahil high blood siya, bawal mainitan ng mga may high blood. Nga eh. Sabi mo, mahal mo nanay mo, bakit, ba't hinayaan mong walang fan, di mainitan siya? Ay, wala kasi. Tama ba yung ginawa mo para sa pera? Naghati naman kami. Naghati nga kayo pero mainitan siya. High blood yun, pwede ma-stroke ang mama mo. Sige. Na naman. Ba, ang usapan natin, pag nagbenta ka ni isa, wala na tayong pag-uusapan. Kaya hindi mo kami masisisi. Kaya nga hindi ako pumupunta na eh. Kaya alam ko na yung mga ganun sagot niya eh. Kaya, Alam mo naman kasi lahat, Jo eh. Sabi mo pa sa isang video, hindi na ako pupunta ron, lagi ako sinisermonan. Hindi na ako pupunta ron, lagi ako pinapaligo. Kaya nga, Sinisermonan ka ba namin o nagmamalasakit kaming pinapaalalahanan ka? Ano bang magbigay na mensahe sa mga minamahal nating ka-fans sa sponsors? oh, sige. Sige po tayo. Sige, kung anong laman ng puso mo, Kuya Jonathan, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Sa impostor ko, humingi ako ng sorry. Tsaka patawad. Pasensya na. Kasi wala kasi akong trabaho, kaya ako naibenta yun eh.
Eh kung may trabaho lang sana ako, hindi ko may bibenta yun eh. Yan, humingi ako ng sorry tsaka patawad. Sorry, patawad. Pasensya na sa lahat ng nagmamahal po sa akin na impostor. Na ibinenta ko lahat yun. Humingi ako ng kapatawaran ninyo. Sorry, pasensya. Yun, nagmamakawa na lang ako na yung pagkakamali ko na pinenta ko na yung binigay nyo. Pero hindi na maulit yun kasi ilang masabi ko sa lahat na nagmamahal sa impostor ko, sa mama ko. Yun, humingi lang ako ng kapatawaran. Mapatawad niyo sana uli ako. Sa huling pagkakataon na lang na kung sakaling mabigyan uli ako, hindi ko na ibebenta yun. Yun, pinapangako ko yun. Yun, may isang salita na ako. Saka yun, sa lahat na nagmamahal sa akin, pasensya na po sa inyong lahat dyan. Tao lang naman ako eh, hindi man ako Diyos. Hindi man ako perfecto eh. Saka ganito lang ako eh, buhay ko eh. Saka yun lang, sa lahat na nagmamahal, thank you na lang po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po, yun lang. Kung ano laman ang puso mo, sabihin mo. Walang script, walang magtuturo sa'yo. Kasi kung ano ang sasabihin mo, dyan nakabase ang magiging desisyon ng mga kapams natin. Ayun. Mga pams, sorry na po sa sa ginawa kong pagkakamali na ibinenta ko yung mga gamit. Sorry na po, tsaka pasensya na po. Hindi na po maulit, patawarin nyo na po ako. Eh wala lang po kasi akong trabaho kaya ako naibenta yun eh. Sa ulit pagkakataon kung mabigyan uli ako, hindi ko na po ibibenta yun. Sa lahat po nagmamahal mga kapams, nagmamahal po sa akin tsaka sa mama ko po. Yan, humingi po ko ng patawad sa inyo lahat dyan. Hindi na po maulit. Sorry na po. Mga makaawa na lang po ko sa inyo. Yun lang pong masabi ko. Sa lahat pong nanonood po sa akin, nakakilala yun. Lahat pong nagmamahal. Sa amin po ni mama kong dalawa, pati kay Jonathan Pogi TV. Yun. Yun, shoutout po sa inyo lahat dyan. Mga nagmamahal kay Jonathan Pogi TV. Mga kapams yan. Humingi na po ako sorry. Patawaran nyo na po ako. Tsaka hindi na po maulit. Dala lang po yun kasi wala po akong trabaho eh. Kung may trabaho ako, hindi ko na may bibenta yun eh. Wala po, ganun talaga eh. Sa ulit pagkakataon na lang, pag nabigyan ako, hindi ko na ibibenta. Yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Mag-ingat po kayo sa sa ibang bansa, sa lahat na nagmamahal po sa akin. Yun lang po. Tsaka sa mama ko po, sa amin pong dalawa. Thank you po sa inyong lahat dyan. Wala na pong masabi. Nagsisisi na po ako kasi wala na po eh. Bumalik na po sa hirap yung buhay ko eh. Parang nagiging mukhang tanga na ako ron. Naghihintay ng bulalakaw ng langit eh. Yun lang. Dapat eh. Naintindihan ko naman. Maririnig naman ng mga ka-fams natin yung mensahe mo. At sana, kung ano man yung maging desisyon nila ay irerespeto natin. Kuya Jonathan. Ano po? Okay po ito eh. Tanong ako sa'yo sa huling pagkakataon. Willing ka na ba dalhin sa DSWD si Nanay Marita? Natapos ko ipaliwanag sa'yo ang lahat. Ayoko nga ng puti. Tsaka ayaw po ni mama rin eh. Kasi masiyang po talaga po kami doon sa amin. Kasi pag ginawa niyo po yun, kalungkutan rin dun, kung mangyayari doon sa amin doon. Ang maghahari doon sa Islibayod eh, kalungkutan. Doon sa sinabi ko sa yung example, paano kung mauna ka, paano si nanay? Pwede mo naman siyang dalawin araw-araw, minuto. Pero paano pag nauna ka? Paano na siya? Paano si nanay? Yan ba yung totoo nagmamahal? Nagmamalasakit ba yan talaga? O selfish ang tawag dyan? Selfish, ibig sabihin makasarili. Hindi natin ay talaga din ni mama. Kahit nga nung kilano, parang nag-aalanganin din kami kasi pumayag eh. Okay, nakuha ko na yung sagot mo. Pangalawang tanong, Jonathan. Willing ka na rin ba mga lakal para magkaroon ka ng konting kita?
na sinasabi habang naghihintay ka sa trabaho ni Kuya. Dati na rin din po ako. Para may... Ang tanong ko, willing ka bang mga lakal? Gagawin ko na po yan. Ginawa ko na po rin yan eh. Yung Pero nakaka- willing ka mga lakal mula ngayon hanggang sa susunod na araw habang naghihintay ka ng trabaho. Pwede na rin po yun. Alam mo, ang trabaho hindi hinihintay eh. Dapat yan hinahanap eh. Wala naman kami hiling sa'yo kundi magagandang bagay sa inyo para ni Nanay Marita. Totoo na po yan. Nagkamali ka. Baka naman sinasabi mo lang yan para kaawaan ka na naman, para laruin na naman ang damdamin ng mga kapams natin. Kasama kami ni Kuya mo, nilalaro mo ang damdamin na nagmamahal at tumutulong sa'yo. Eh, alam mo naman yun, maawain niya mga tao. Yan ang problema. Kapag nagsinungaling ka isang beses, 2 beses, sa pangatlo na totohanan ka na, hindi ka na papaniwalaan. Hindi totoo na po ito, promise. Ito. Kasi wala na po yun. madali ka rin magalit eh. Tulad yung sarili mo, inalipusta mo, sabi mo, tanga. Masama yun, yung salitang yan. Masama yan. Masama yan. Huwag mong sasabihan sa sarili mo ng ganyan. Hindi, sabi ko Respeto mo yung sarili mo para respeto ka ng iba. Paalala rin kami sa'yo, Jonathan. Pero binaliwala mo, sinayang mo lahat. Hindi lang mula sa amin, kundi mula sa lahat ng kapams. Boss Buddy, Boss Tunying, Kuya. Sa totoo lang, wala naman kami pagmamalaki, kundi ang lahat ng blessing ay pinapadaan lang. Kaya kami, hinihiling namin ang kabutihan para sa inyong mag-ina. Na sana, kung ano man ang kahilingan mo matupad. Gutom kayo kung hindi ka magtatrabaho, kung wala kang kikitain at hindi ka nangangalakal. Jonathan, alam mo, magpapasalamat ka sa mga tao nagpapayo sa'yo. Ibig sabihin, binibigyan ka ng oras. May tao pa rin naniniwala sa'yo na kaya mo. May tao pa rin nagtitiwala sa iyong magagawa na kaya mo. kaya ko naman po talaga. Hindi naman laro tong buhay eh. Tingin mo, biro-biro tong buhay na to? Ang hirap ng buhay, ang hirap kumita. Mahirap nga, tsaka ano. Mahirap talaga. Eh kung puro ka salita at niloloko mo tao, wala. Madadala. Seryosohin ko na nga eh. Kaya seryoso na ako ngayon. Eh, parang nilaro mo yung damdamin namin eh. Pero ngayon totoo na. Ewan lang. Dati sinasabi ko sa'yo, pag sinabi mo, sige, bigyan natin ng pagka. Pero ngayon, hanggat di ko nakikita, hindi ako maniniwala sa'yo. Dahil tao ka eh. Pwede ka magkamali. Pero sige, tingnan natin kung anong magagawa mo. Kung ano yung tanong ko, o siyang naging sagot mo, gawin mo. Willing ka mga lakal ka. Para may kita. Huwag kang maghintay ng trabaho, ibibigay sa'yo. Kung may dumating na trabaho, salamat. Pagbutihan mo. Pero kung habang wala, mga lakal, disente yun. Hindi ka nagnakaw, pinagpaguran mo yun. Dugot pawis para kumita ka na magkano? 30, 40, maliit pero may pangkain kayong disente. Tsaka huwag mong alisin sa isip mo yung DSWD. Importante maalagaan ng tama si nanay kasi hindi mo siya maalagaan ng tama. Sa pagkain, gamot, alaga, pagtulog niya, dalawin mo, minuminuto. Okay lang. Kawan tayo ng Diyos, Jo. Kawan tayo ng Diyos. Sana, yung kahilingan mo matupad. Pams, alam na po. Tumayo lang po kay Ate LB Vlogs dito sa bahay po nila para magsalita ng kapatawaran dyan, pananawagan sa inyo. Yun lang po pinunta ko. Tsaka yun lang po. Tapos na po lahat yung nagpaliwalag na po ko sa inyo. Sa lahat po nagmamahal po kayo sa akin. Sa amin po ni Mama. Yun lang po. Thank you po. Kuya Jo, bago ka umuwi, wala man ako may abot na pera sa iyo. Pero bibigyan ka na lang kita ng pagkain, may uwi mo sa kay Nanay Marita. Kainin nyo. Okay? Sige. Bigla rin kami sa pagbisita po ni Kuya Jonathan. Nandito po yun sa bahay. Hinarap natin siya ng maayos dahil kumatok naman po siya ng maayos dito sa bahay. At ito nga po, nasermonan, nasabo ng walang banlaw. Pag-isipan niya yung tanong ko tungkol sa nanay niya, kay Nanay Marita po. Sana, totohanan na po ito. Hindi tayo dapat maging mapanghusga. Kahit ilang beses pa tayong lokohin, bahala na po ang Diyos sa taong nanloloko at naglalaro sa damdamin ng tao.
Tama naman yung kasabihan ako, ang Diyos nga nagpapatawad. Patatawarin, pero hindi makakalimutan yun, Jonathan. Alam ko sa itsura mo talaga ngayon, kailangan mo ng tulong. Kaya, ang desisyon namin mag-asawa, tulungan ka. Okay? At ipapanalangin namin na matupad ang iyong hinihiling. Personally, magkaroon ka ng trabaho, magkaroon ka ng wheelchair, makaipon ka galing sa trabaho. Maganda kasi pinagpapaguran mo eh. Yung bagay na nagkaroon ka. Yan si John, hindi naman sa pagkukumpara. Excuse me lang sa iyo. Nangangalakal yung batang yan. Nagpapakain ng kalapate. Pag may naibenta, bibigyan siya ng kaunting parte dun sa naitindang kalapate. Maglinis-linis ka ng konti kung saan-saan. Alam mo maganda, marami kang kaibigan. At wag lalaki ang ulo, wag yayabang. Jo, magpakumbaba ka. At muli ko ipapaalala sa'yo, manalangin ka. Yun ang pinakamahalaga. Ha? Manalangin ka, Jo? Marunong ka manalangin? Hindi nga. Salamat ka. Hingi ka ng tawad. Hingi ka ng kailangan mo. At lahat ng pinanalangin mo sa pangalan ng ating Panginoong Diyos na amin na kilang nakapagligtas. Lahat yun. Hindi. Alam mo, sa lahat ng pagsubok may solusyon. Pero the more na nahihirapan ka sa buhay, the more na dapat malapit ka, nagiging malapit ka sa Diyos. Layo-layo mo eh. Parang naging abala ka na lang sa alalahanin mo sa mundong ito. Na dapat ay lumapit ka sa Diyos. Maglilingkod ka, sasamba ka, mananalangin ka. Baka yun ang kulang din sa'yo, Jo. Puro ka na ng cellphone, puro ka na ng pagkain, puro ka ganito. Nanay mo, which is, tama yun, mahal mo. Pero una sa lahat, bago ang magulang ang Diyos. Una mong mamahalin ng Diyos, higit sa kanino man. Tama, mali. Tama pa rin. Higit sa sarili mo ang Diyos. Higit sa magulang mo ang Diyos. Naging emotional naman ako. Maraming salamat mga kapam sa pagsama niya sa amin. Ibibigay na po namin sa inyo ang pag-iisip sa ibinigay po namin pagkakataon kay John na makapagsalita po ngayon sa inyong harapan. Ayun, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Spread love lang araw-araw, good vibes araw-araw. Dito lang po yan sa LB Vlogs Family. Bye-bye po, God bless. Na-join tayo mo ha. Magkaano ako ng kung anong pagkain nyo ni nanay ha. Sorry lang. Gusto mo kape? Bilang tao, sumasama ang loob natin, no po, pero nangingibawa pa rin po yung ano natin eh. Yung pagmamahal natin sa kapwa-tao natin na naiintindihan po natin, ano po. Kasi alam naman po natin ang katayuan ni Jonathan. Pero hindi natin ma-spoiled na lagi na lang pagbibigyan, hindi po ganun. Kasi una po sa mga gamit, ano, yun sabi natin Alvin na. Kasi kami pong nahihiya kami Joy sa mga sponsor na nagmahal sa inyo, nagmahal sa akin. Nagsasabi nga sila sa amin, kung pupunta din si Jonathan, huwag nyo nang pansinin, huwag nyo papasukin. Pero siyempre bilang tao po, mga kapams, na ang talagang motibasyon natin at itinuturo natin na ma-adapt po natin lahat mga kapams yung pag-i-spread love na walang kondisyones, no? Walang kondisyon mga kapams yung pag-i-spread love natin, walang hinihing kapalit na kung matutulungan natin, mapaabutan ng pagmamahal, dapat ganito sila sa atin. Wala pong ganun sa amin. Kasi sa atin, mga kapams, no, yun ang gusto namin magiging pagkakakilanlan po natin. Pero nandun yung katotohanan, Diyo, nakakahiya ka sa mga nagbansin ng mga sponsor kasi OFW din kami. Kami na natin, OFW kami, galing kami ng abroad din. Alam namin gaano kahirap ang buhay sa abroad. Oo, nandun tayo na magaan ang way of living. Pero yung kalooban ang mahirap doon, yung dibdib, kasi malaya ka sa pamilya mo. Yung kinauglaan mong bansa, mga tao na kitaan mo, hindi ganun yung nandun, iba-ibang lahi.
Tapos magpapaabot ka ng pagmamahal na isasakripisyo mo, yung para sa pamilya mo na lang sana, dahil nakikita mong sitwasyon nila magbabahagi ka ng konti, makatulong man lang, tapos hindi papahalagahan, napakasakit ng Diyos. Tapos nakikita pa namin, pag ibang kausap mo, iba-ibang mga sinasabi mo. Ganun lang. Kami mga paps, na-enter na namin si Jonathan, no? Yung kung puso namin talaga ang, ano namin, pakiramdaman namin, na-enter namin si Jonathan. Wala kaming sama ng loob, kahit anong narinig namin na sinasabi niya sa labas, sa iba. Yun nga lang po, syempre, yung respeto po ba? Yung respeto namin sa inyo, mga ka-fams, no? Yun ang pinaka, ano namin. Tulad yan, malapit naman ang bayaran ng bahay. Paano yan? Isa rin yan sa pinaliwanag po sa atin nila, Jonathan, na parang nakita nila tayo na pumunta kay Ate Jenny. Bakit, yun ang naano sa isip nila na, bakit doon tayo pumunta na nilagpasan natin sila? Nagselos, yun ang right word po doon. Galing lang na nga pumunta. Dahil, Baka magalit na yun sa akin. Sa gamit, binenta ko. Hindi nga pumupunta eh. Yung lakas loob na lang yun. Si Buddy kasi hindi na nag-ibigay. Umihiram ako sa akin 500 eh. Pagdating na ganyan, pag ako nagkatrabaho, bayaran ko ayaw niya pera. Bibili ako ng wheelchair pag ako sumweldo. Kaya, meron akong purpose na. Sabihin ko trabaho ko, makabili ako wheelchair ng bago. Kasi wala nang wheelchair mama ko, kawawaan man na. Tsaka, pwede naman ako tumagal doon kahit hanggang dulo. Yun ang purpose ko, makabili ng wheelchair. Yun ang, kuya ka-business, sige. Nagkaintindihan na tayo, nag-usap na tayo doon eh. Yun, iniintay ko lang pumunta yan dyan para magpaliwanag ko sa kanya. kung anong dahilan mo, anong rason mo, bakit ka bibili ng wheelchair? Sira na kasi yung wheelchair ni mama. Lagi Para may magamit, si Nanay Marita. O para makagala-gala. Para makagala-gala. O para mamasyal-masyal. Masyal-masyal o makapunta-punta sa kung saan mo pwede dalhin para mamalimos na naman. Hindi mo nagmamalimos. Nagbibigay lang sa amin ngayon, kaya tinatanggap lang. Kung pag pinatulak ko, may nagbibigay. Siyempre naman, pag pinuntahan mo ang tao, tulad dito, pag pag dinadala mo rito sa Nanay Marita, alam naman din namin bigyan. Hindi, pag nagsakasada kami, pumunta kami kila kuya, sa kasada, may nag-aabot sa kanya. Para may magamit si Nanay Marita, para hindi siya naka-stack lang sa loob ng bahay. O kasi pag doon, wala man din nagbibigay din doon kahit sa kanya lang. Bakit yung wheelchair niya hindi na nagagamit? Nakakalabas pa naman, di ba? Hindi yung dito putput na. Oh. Pero yung sa dulo, yung gulong dito, tabingi ng ganyan, tapos yung nakaraan ba yun, gumanon, nabiyak na ng konti, wala na. Pero nagagamit pa rin. Wala na, mahirap na itulak eh. Meron na, di naman kaya tulak. Wala na, doon na lang yun eh. Hinto-hinto. Tapos, yung nalulungkot na ako, pati si mama. May problema ko. Kasi yung, wala, hindi mo ba yung wheelchair eh. Sa kabila ng mga ginawa mo, kay Ate LB mo, nagsorry ka. Hindi pa tayo. Ay, hindi. Inuna ko muna yan eh. Mamaya natin, kuya pag tapos na si ate. Benta ka ng mga gamit ng mga binigyan ng sponsor na nagsisinungaling ka sa amin. Sabi mo, nandun pa, hindi ka mag-sorry. Sorry na nga ako. Ay, sorry na Kuya Renji. Pag hindi ako tumatawa, galit ako. Pero pag hindi ako tumatawa, masaya ako. Yan, sorry na Kuya Renji. Buti ka pa, masaya ako, hindi. Natatawa lang ako. Ganun ako sa tao. Pag galit ako, hindi ako tumatawa. Pero pag masaya ako, hindi ako galit sa tao. Si Jonathan, matalino to. Aminin namin may mga nagko-comment din, matalino si Jonathan. Naniloloko lang kaming lahat. Pinapaikot niya kami. Hindi po totoo yun. Aminado kami, alam namin ang kapasidad ng utak ni Jonathan. Alam namin na may talino siya. Pero yung paikutin niya kami, hindi pa mangyayari yun. Kaya po namin pasubalian yun. Pinapaaral lang po namin yung pagiging tao namin na yung lawak ng pang-unawa namin, haba ng pasensya namin. Hindi namin pinapatulan. Tingnan po si Jonathan po, patulan niyo po ba yan? Hindi, totoo po yun. Joke lang yun. Sira ulo ka ba, Jonathan? Hindi, tawa lang ako. Hindi, tanongin kita, sira ulo ka ba? Hindi nga. Hindi. Hindi na kayo iba sa akin. Parang, Hindi na kami iba. parang kilala ko na kayo talaga. Parang kung ibang tao kayo, hindi naman ako ganitong hindi seryoso. Pero dahil iniintindi kita, iniintindi ka namin, mahal namin si Nanay Marita, mahal ka namin. Pero bakit hindi mo kami mahal? Mahal man.
Ganun talaga ako. Sa ibang Ang sarap tao, mo naman magmahal. sa ibang tao hindi ako seryoso ako. Pero pag sa kakilala ko na, hindi na ako seryoso. Parang, Parang niloloko-loko mo na lang. Ganun. parang hindi na ako iba pa. Sorry, lagyan po sa akin. Sa amin po ng mama ko. Sorry, patawad, pasensya. Kasi wala akong trabaho, kaya ako naibente. Pero kung bibigyan ulit ako pagkakataon, hindi ko nabibenta. Katulad ng wheelchair, kung bibigyan nyo ang wheelchair, hindi ko mabibenta yun kasi kailangan ng mama ko yun eh. Yeah. Medyo. Ang puti ng paa mo. Saan ka ba galing? Kaya paglalakad nga yan. Pambira. Saan ka ba naglakad? Sa buhangin. Medyo. Pagdamutan mo to, bagong saing. Yung bagong saing yan ha. Tapos ulam. Bagong luto. Pinagluto kita. Yung nanay. Dalawang kape, gatas. Saka bigas. Pwede mo masaing ha. Okay. Salamat po te. Nakahingi ako ng pagkain tsaka konting barya lang. Pero nagawa ko na rin pumunta rito, pangatlo. Huwag mong bilangin yun. Ang gusto namin sana magbago ka na, Jonathan. Di ba bago na po te? Kasi inintay ko lang po pumunta si Kuya doon eh. Galing na ako doon kaganini kasi tulog pa. Lagi kang may kondisyon. Lagi kang may kondisyon bago ka magbago. Hindi na totoo na seryoso na ako te. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita, Jo. This time, ganun ako ngayon sa'yo. Hanggat di ko nakikita yung pagbabago mo. Di- Ha? Ako te. Sige na, mag-ingat ka. Hinihintay ka ni nanay. Ako po te. Walang ano man. Sige na. Ano, papagod ka pa? Hindi na te. Ay ka, ayaw mo naman ako natin eh. Ha? Ayaw mo na ako natin eh. Baka ayaw mo naman. Pwede rin. Ayaw na. Ayaw ka na ihatid. Malaki ka na raw. Hindi ka dapat binibaby. Sige na. Laban na sa buhay. Mag-ingat ka, ha? Sige. Ano kayo, isang request na kaya muna. Ano yun? Wala. Ito sa likod ng may bigas. Yan. Kailangan may helmet, Jo. Wag mong pahuli si Kuya Miko talaga. Pag Pinapahamak. umaga yan, may tanghali dyan, may nag-aabang eh. Pero pag ngayon natin, Mas maraming nanguhuli sa gabi. Ang mga tuwiran. Mga kapama, sa likod mo na itong ating baby Jonathan. Sige na, babay na, Jo. Nakakainis. ayaw yung request eh. Sige na. Ingat. Paalam ka naman ka na Nanay Gina, tsaka dyan. Balikan mo, magpaalam. Maging gusto ang pag-uugali. Sige na. Diyan, alis na ako. Hindi na, alis na ako. Magdala sa mo. Bye-bye, Jo. Ingat.